Dalawang suspek ang naaresto habang 5 baril, mga bala at 3 pampasabog ang nasamsam sa serye ng search warrant operations na isinagawa ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa lalawigan nitong Pebrero 17. Sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Director Heril L. Bruno, matagumpay na ipinatupad ng mga operatiba ng Palayan City Police Station, Nampikuan Police Station at 2nd Provincial Mobile Force Company ang mga search warrant sa kanilang areas of responsibility na nagresulta sa pagkakadakip ng 2 individual. Nakumpiska sa operasyon ang kabuang 5 baril na kinabibilangan ng isang caliber 45 arms-core pistol, isang caliber 9mm Norinco pistol, isang caliber 22 revolver, isang caliber 30 rifle at isang converted caliber 22 rifle. Na-recover din ang iba't ibang live ammunition para sa caliber 45, 9mm, .22 at .30. Gayon din ang 3 explosive ordnance, 2 rifle grenade ammunition at isang fragmentation hand grenade. Mahaharap ang mga naarestong suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act No. 9516 kaugnay ng iligal na pag-iingat ng pampasabog. Ayon kay Police Colonel Bruno, patuloy pang paiigtingin ng pulisya ang kampanya laban sa mga loose firearms at mga elementong kriminal upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan ng Nueva Ecija. Aniya ito ay alinsunod sa direktiba ni Regional Director Ponce Rogelio I. Piñones Jr. at sa PNP Focus Agenda na Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Na-recover ng mga tropa ng Philippine Army ang iba't ibang supply ng pagkain sa isinagawang deliberate security operations sa Barangay Cuyapa, Gabaldon, Nueva Ecija. Ang operasyon ay pinangunahan ng 91st Infantry Sinagtala Battalion o 91IB sa ilalim ng pangasiwa ng Joint Task Group 7-2 JTG 7-2 bilang bahagi ng patuloy na kampanya sa seguridad at pagpapatatag ng kapayapaan sa gitnang Luzon. Ayon sa ulat, ang mga nakuhang supply ay pinaniniwala ang dating pag-aari at ginagamit ng mga natitirang miyembro ng binuwag na Komiteng Rehiyong Gitnang Luzon o DKRGL at ng dismantled KLG Narciso. Kabilang sa mga na-recover ang mga sumusunod, 2 asul na galon ng bigas na tinatayang may kabuang 50 kilos, 3 bote ng patis, 1 plastic na bote ng mantika, 5 kilo ng puting asukal na nakalagay sa 6 na litrong plastic na lalagyan. Agad na inimbentaryo, ididokumento at ini-turn over ang mga nakuhang supply sa kinaukulang otoridad alinsunod sa umiiral na mga alituntunin. Pinuri naman ni Eugenio Julio C. Ocias IV, Commander ng 703rd Infantry Brigade at JTG 7-2, ang mga sundalo sa kanilang patuloy na pagbabantay at profesionalismo sa pagtupad ng tungkulin. Binigyang diin ni Ocias na ipinapakita ng naturang tagumpay ang walang humpay na pagsisikap ng militar upang matiyak na hindi na muling makakabawi o makapagtatatag ng kanilang logistical network ang mga nabuwag na grupong komunista sa kanilang nasasakupan. Dagdag pa niya, patuloy pang paiigtingin ang intelligence-driven operations, pag-ipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Gayon din ang pagtulungan sa mga komunidad upang mapanatili ang kapayapaang sama-samang nakamit. Iginit din ng opisyal na ang mga operasyong pang-seguridad ay nakatuon hindi lamang sa pang-neutralisa ng banta kundi maging sa pangalaga ng mga komunidad at pagpapanatili ng kapaligirang angkop sa kaunlaran, kaligtasan ng publiko at paglago ng ekonomiya sa gitnang Luzon.
Nananatiling matatag ang Philippine Army sa mandato nitong protektahan ang mamamayan at panatilihin ang mga nakamit ng pamahalaan sa whole of nation approach tungo sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Nabubunyag ang mas malalim na usapin sa likod ng natuklasang malaking butas sa Dupinga Bridge sa bayan ng Gabaldon. Isang tulay na hindi lamang nagsisilbing daanan kundi mahalagang ugat ng kabuhayan at koneksyon ng mga komunidad patungong Dingalan at General Nakar. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, may nakitang pinsala hindi lamang sa ibabaw kundi maging sa ilalim ng mahigit 50 taong gulang na tulay na may habang higit 200 metro. Ipinahihiwatig nito na hindi simpleng surface damage ang problema, kundi maaring may kaugnayan na sa structural integrity ng kabuuan ng tulay. Isang seryosong usapin lalo't araw-araw itong dinaraanan ng mabibigat na sasakyan, kabilang ang mga truck na may kargang produkto mula sa kabundukan at baybayin, lalo na ang mga truck na may dalang buhangin at graba. Bagamat agad na tinakpan ng steel plate ang butas at nilagyan ng warning signs at reflectorized barriers upang maiwasan ang aksidente, nananatili ang pangamba ng mga residente na baka ito ay pansamantalang solusyon lamang sa mas malalim na suliranin. Hindi maikakaila ang papel ng Dupinga Bridge sa lokal na ekonomiya. Ito ang pangunahing ruta ng kalakalan, turismo at serbisyong panlipunan. Kapag napilitang limitahan o tuluyang ipasara ang tulay para sa masinsing pagkukumpuni, posibleng maapektuhan ang daloy ng supply ng pagkain at produktong agrikultural, biyahe ng mga manggagawa at estudyante, serbisyong pangkalusugan at emerhensiya, turismo sa baybaying bahagi ng Aurora at Quezon. Sa ganitong konteksto, ang usapin ay hindi lamang tungkol sa infrastruktura kundi pati sa seguridad at katatagan ng kabuhayan ng mga komunidad na umaasa rito. Ayon kay Gabaldon Mayor Joby Imata, kasalukuyang pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ang posibilidad ng alternate route at mas pangmatagalang solusyon upang mabawasan ang bigat na dinadala ng tulay. Kabilang sa mga opsyon ang rerouting ng mabibigat na sasakyan at paghahanap ng pondo para sa rehabilitasyon o posibleng pagpapalit ng ilang bahagi ng istruktura. Iminumungkahi rin ng ilang sektor ang mas masusing structural assessment upang matukoy kung kinakailangan na ba ang major retrofitting o tuluyang pagpapalit ng tulay, lalo na't lampas na ito sa kalahating siglo ng paggamit. Sa mas malawak na perspektiba, ang sitwasyon ng Dupinga Bridge ay sumasalamin sa hamon ng bansa sa pagpapanatili ng mga lumang infrastruktura. Maraming tulay at kalsada sa iba't ibang probinsya ang itinayo dekada na ang nakalilipas at ngayon ay humaharap sa epekto ng paglipas ng panahon, pagtaas ng volume ng sasakyan at mas matitinding kondisyon ng panahon. Habang may pansamantalang solusyon na inilatag, malinaw na kinakailangan ng mas komprehensibong plano, hindi lamang para sa agarang kaligtasan ng mga motorista kundi para sa pangmatagalang seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Sa ngayon, patuloy ang monitoring sa kondisyon ng tulay habang hinihintay ang susunod na hakbang ng mga kinauukulang ahensya.